Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako eto, okay naman. Ayun, so ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, bago ko sabihin yan, no, um, gusto ko lang sana ibalik natin yung katulad dati na magko-comment kayo kung taga saan kayo. Sabihin nyo lang kasabwat at kung saang lugar kayo. Halimbawa, kasabwat ng Bulacan. Yun, para ma-shoutout ko kayo. So, noon kasi lagi ko siyang ginagawa. Pero ang daming nagrereklamo na parang puro shoutout na lang daw yung nangyayari sa video. Well, aminado naman ako. Ang dami kasi nagpapa-shoutout noon. Pero ngayon, siguro bawasan natin or bilisan lang natin. But I still wanna do that kasi nga, syempre, to give appreciation para sa mga subscribers natin, para sa mga nanonood, at para marami din nagko-comment. At hindi lang yun, pwede nyo rin i-comment yung mga tanong nyo kasi kapag minsan or madalas, dyan din ako kumukuha ng mga content sa mga comments, sa mga tanong. Katulad ng content natin ngayon or ng topic natin ngayon. So, isa to sa pinakamadalas na itanong sa akin. Personally, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa mga shorts. Yan. So, the question is, bakit nga ba malabo yung tattoo? Or lumalabo? Or kumukupas? So, pag-usapan natin yan. Pero, bago tayo magsimula, syempre, intro muna tayo. And we are back. Yes, sir. Yun, inom muna tayo. Yan. So, ayun na nga. So, the question is, bakit nga ba kumukupas yung tattoo or bakit nga ba malabo yung tattoo? Well, syempre, katulad pa rin ng dati, meron tayong kodigo. Yan. So, nandito yan, nakalista sa phone ko. And shoutout sa cellphone ko. Ang ganda nung case na nabili ko. This is from Spigen, whatever. Pero para siyang transparent. So, dati kasi yung phone ko, binilihan ko pa ng transparent na parang back glass. Tapos binaklas ko pa, kinabit ko pa. Pero nung nakita ko to, sabi ko hindi ko na pala kailangan gawin yun. Anyways, ayun na nga. So, the question is, bakit nga ba kumukupas yung tattoo or bakit malabo yung tattoo? So, there are, sorry, medyo may isipon ako ngayon. No? There are parang a lot of reason kung bakit nga ba kumukupas or malabo yung tattoo. So, eto marami kasing, ang hirap kasi niya sagutin, especially kung hindi ako yung gumawa ng tattoo, no? I'm just trying to generalize yung mga sagot ko sa mga tanong nyo. So, number one, isa sa pinaka rason kung bakit malabo yung tattoo is because of the tattoo process itself. 'Di ba? So, depende yan, no? Maayos ba yung pagkakagawa ng tattoo? Maganda ba yung or quality ba yung mga ginamit na mga materyales like the ink, the needle, 'di ba? Ano pa? The healing process itself. Maayos bang gumaling yung tattoo? Nagsugat ba to? Did you experience anything na kakaiba nung gumagaling yung tattoo mo? 'Di ba? Ang daming pwedeng reason. Magaling na ba yung tattoo mo? Baka hindi pa magaling 'yan. Hindi pa fully healed kaya medyo parang malabo siya. So, ang daming pwedeng reason. No, kung hindi pa ganun kagaling yung tattoo mo, it takes at least 3 to 4 weeks para gumaling yung tattoo mo and longer para totally healed na siya hanggang loob. So, that's part of the reason kung bakit malabo yung tattoo. Gano'n na ba katagal yung tattoo mo? Baka naman yung tattoo mo is like 18 years na, 20 years na. So, that's maybe a bit possible na lumabo na talaga siya kasi syempre
part of the natural parang antibodies natin sa katawan, no, is kasi yung tattoo, yung ink is foreign body yan eh. So, nilalabanan talaga siya ng katawan natin naturally, no? So, pero doon muna tayo sa healing process kasi eto, number one, kapag bago pa lang yung tattoo mo, medyo mukha siyang parang medyo malabo. Tapos, kasi kapag kahit sabihin mo na nagbalat na siya, nag-scab na siya, meron pa rin yan eh, parang manipis na balat, yung parang kapag nagbabalat yung kamay natin, di ba, merong parang dead skin cells. Meron pa yung pangalawang pagbabalat na ganon, medyo manipis lang na pagbabalat. So, baka kaya malabo. Kapag naman sobrang luma na, sa edad na, eh talagang lumalabo siya. Normal siya. Pero yun, that's part of the reason, no? Hindi maayos na healing process or hindi maayos na pagkakagawa ng tattoo. Ano pa? Sun exposure. Kung ikaw ay madalas na nakabilad sa araw, no? Kung madalas ka nagba-basketball, nagmo-motor, or part ng trabaho mo is nakabilad ka sa araw, syempre, yung UV na nanggagaling sa araw, may epekto rin yan sa tattoo natin. Kasi sa balat natin, syempre, hindi lang sa tattoo, kapag yung balat natin is madalas na expose sa UV rays galing sa araw, eh, talagang hindi lang doon sa tattoo magkaka-epekto yan, pati sa balat. Diba? So, kapag laging nabibilad sa araw, kaya nga diba pag nabababat tayo sa araw, umiitim tayo. So, ganun din yung nangyayari sa tattoo. Nagkaka-epekto din yung araw sa tattoo. So, that's part of the reason kung bakit lumalabo yung tattoo or mabilis lumabo. Kasi, minsan sinasabi nila, wala pang 1 taon yung tattoo ko pero ang labo na. Diba? So, that's part of the reason. Kasi syempre, kapag natatamaan ng UV rays yung balat natin, diba nga, mas minsan or madalas sinasabi nila, mabilis magpa-age or magpatanda ng balat yung UV rays or yung pagkakabilad sa araw. So kapag ganun, mangyayari niyan, syempre, yung balat natin na-accelerate yung aging process. So, ganun din yung nangyayari sa tattoo. Okay. Ano pa? Ito. Poor aftercare. So, kanina, sabi ko, depende sa paggaling ng tattoo. Pero yung aftercare kasi, part yon ng paggaling ng tattoo. So, syempre, kailangan mo pa rin alagaan yung tattoo. Habang ginagawa yung tattoo, that's the tattoo artist job to make sure na maayos matapos yung tattoo. Maayos may apply yung tattoo. But the aftercare part is kay client na yon, kay customer na yon. Kasi kapag hindi mo inalagaan yung tattoo mo, hindi siya gagaling ng maayos. Pag hindi siya gumaling ng maayos, well, hindi lang basta lalabo yan. Baka maging patchy pa yan or hindi kumpleto yung mga lining. Kasi sa aftercare, medyo crucial kasi yan, no? Hindi mo pwedeng bakbakin yung tattoo, kamutin, hindi yan pwedeng magsugat. Again, ganun din. Hindi rin pwedeng ibilad sa araw yan. Kasi baka mamaya, excuse me. Kasi pag nabilad sa araw yan, syempre, yung tattoo nga na fully healed na kapag nabilad sa araw, nakakalabo pa eh. Ano pa or what more dun sa hindi pa magaling na tattoo. So, ayun, kailangan maayos yung aftercare natin. Syempre, kailangan mo rin i-moisturize yan, hugasan, sabunin, paliguan. So, kailangan alagaan pa rin natin kasi malaking epekto rin yun sa tattoo healing process at sa tattoo doon sa pinaka-tattoo mismo kapag gumaling na siya. Yun. Ano pa? Depende rin sa body part kung saan nilagay yung tattoo. So, kapag halimbawa mo, kami lagi namin sinasabi to, no? Kapag naglagay ka sa ganito, dito, minsan, kahit gaano kaayos yung application mo, minsan lumalabo talaga siya, especially doon sa mga part na gilid na yan. Yan, dito, knuckles, yan, ito, dito sa wrist, ano pa, sa palad mismo, yan. Mabilis siyang lumabo kasi yung kamay natin is madalas gumagalaw, may friction, at madalas kapag gano'n kasi nag-exfoliate siya, madalas nagpapalit ng skin cell ng
natatanggal yung mga dead skin cells, dire-diretso siya, 'di ba? At since laging ang may friction, nakakaapekto 'yon, nakakalabo siya ng tattoo. 'Di ba kung mapapansin niyo, kung meron kayong tattoo dito, tapos lagi kayong nagre-relo, kung makikita niyo mas malabo yung part na 'yon kumpara doon sa ibang tattoo niyo. Kasi again, friction affects din yung tattoo. Kasi mas maraming friction, mas mataas yung or mas madalas na exfoliate yung balat mo at mas mataas yung mas mabilis yung regeneration ng skin. So kapag mabilis yung regeneration ng skin, lagi siya nagpapalit at nakakaapekto yun, nakakalabo siya ng tattoo. Yun. Sana nagigets nyo, no? Sana marami din kayong natututunan dito. Kung meron akong mga hindi nasabi or hindi masabi dito sa video na to, comment kayo sa baba. Syempre, para matuto din ako, matuto din yung mga ibang nanonood sa atin at para malaman ko rin kung meron akong mga hindi alam na pwedeng reason kung ba't lumalabo yung tattoo. And ano pa? Ayun, artist technique, nabanggit ko nga to kanina. Kapag yung hindi maayos yung application ng tattoo at kapag hindi kalidad yung mga ginamit na mga materyales sa pagtatattoo. So part yun. Kasi number one, sa application ng tattoo, we have layers of skin and there is a sweet spot kung saan mas mare-retain ng balat nyo yung tattoo. Kasi kapag sumobra ka doon, kapag lumalim siya, it's gonna be a blowout, yung nangangapal yung linya, kumakalat yung ink, or magsusugat siya. Iluluwa ulit yung ink kasama ng dugo kasi nga nagsugat siya. So, kailangan maayos din yung application ng tattoo. I'm not gonna go into details dun sa technicalities on tattoo application. Pero ganun, kailangan maayos yung pagkakalagay ng tattoo. Kasi nga, syempre, kapag hindi maayos, hindi rin maayos yung kalalabasan ng tattoo. Yan. Ano pa? Ito, last. Natural aging. Gaya ng sabi ko kanina, kapag luma na yung tattoo, mabilis siyang, hindi mabilis, lumalabo talaga siya. Kasi, syempre, our body has its own immune system na it constantly breaks down yung mga foreign body sa katawan natin. Like yung ink, 'di ba? At over the years, talagang lumalabo siya, nadidisperse yung ink sa katawan natin. May explanation dyan, no? This is one of the parang scientific explanation dyan, no? Syempre, kapag may ink sa balat natin, no? Over time, yung cells natin, yung immune system natin, na tinatawag na macrophages, gradually absorb the tattoo ink and disperse it, which can lead to the tattoo fading. Yun. So, dinidisperse niya yung mga ink. Kasi, syempre, yung ink na yan, nasa katawan natin yan eh. And again, foreign body yan. So, tendency, yung immune system natin, yung katawan natin, since hindi siya kilala, hindi kilala yung ink, lalabanan nila yan. Kasi for them, it's not natural to have that ink sa katawan. So, lalabanan nila yan. So, ganun. Yun yung nangyayari kung bakit lumalabo yung tattoo. Anything else na nakalimutan ko? Meron ba akong hindi nasabi? Fake inks. Yan, nakakalabo rin yan. Siyempre. Ano pa? Diluted inks. No? Meron yan. It's not, hindi talaga siya, not throwing shade to anyone, but diluted inks is yung mga ink na hinahaluan ng tubig, ng alcohol para dumami, 'di ba? So ginagawa minsan yun ng ibang artist para makatipid, lalo na yung bago pa lang, nagsisimula pa lang or walang budget. Kaya nga sinasabi ko, kapag mura yung singil sa'yo sa tattoo, tapos malaki yung ipapagawa mo, 'di ba? If it's too good to be true, kailangan maging skeptical ka na, magtaka ka na, magtanong ka na, bakit ganun kamura, 'di ba? Kasi nga, hindi naman ganun kamura yung mga gamit sa pagtatattoo. Yun. Ano pa? Eto, siguro, isang i-add ko is kapag may, this is very rare, kapag may skin condition ka na
pwedeng makalabo ng tattoo or skin allergies na dahil lagi mong pinakamot or nagbabalat yung balat mo, that's very possible na lumabo yung tattoo mo kung may condition ka sa balat. Isa pa is kapag may allergic reaction ka sa mga ink. Minsan yung allergic reaction kasi hindi siya agad-agad lumalabas. Minsan, after a year, bigla na lang mawawala lahat ng red, or yung red bigla na lang mangangate, or yung yellow or whatnot. Diba? So that's possible na nakakalabo rin siya ng tattoo kapag may allergies ka sa balat. So again, that's skin condition. So depende yan sa'yo. Kung meron kang, if you are aware of any skin condition that you have. So yun, kung meron kayong gustong idagdag, meron pa kayong katanungan, comment lang kayo sa baba. Or kung gusto nyo magpa-shoutout, again, comment lang kayo kasabwat ng kung taga saan kayo. Halimbawa, kasabwat ng Rizal. Yun, para ma-shoutout ko kayo. I'll do at least 10 shoutouts every video para hindi naman ganun karami, hindi rin ganun kakonte. Mabilis lang yun. Yun. Anyways, kung bago ka sa channel natin or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new video dahil every Saturday, 7:30 PM, nag-upload tayo ng bagong video dito sa YouTube. Hindi ko pa nakasikaso yung podcast natin, but I'll definitely upload videos dun sa The Needle House Podcast sa Spotify once na magka-oras na tayo. Okay? Yun lang. Peace out.